Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw. Ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay patungkol sa pagtugon ng pamilya sa pagbabago ng klima or climate change. So marahil tayo ngayon ay nakararanas ng sudden climate change. Kaya nga ay tayo ay nasa asynchronous classes dahil tayo ay nakaranas ng earthquake o lindol. At isa yon sa rason ng pagbabago ng klima or climate change. So paano nga ba natin matutugunan ito bilang isang pamilya? So ang pagbabago ng klima hindi lamang issue ng gobyerno, ito ay issue rin ng bawat pamilya. Bakit? Dahil ang pagbabago ng klima ay tumutukoy sa matagalang pagbabago sa temperatura at mga pattern ng panahon. Ito ay marahil dulot ng polusyon, deforestation, sobrang paggamit ng enerhiya at greenhouse gases, at isa ang pamilya, no? Na or isa ang mga miyembro sa pamilya na marahil ay gumagawa ng mga dulot nito. Or ang pamilya bilang pinakamaliit na unit ng lipunan ay isa sa gumagawa nito. Kaya tayo ay may mahalagang papel sa pagtugon dito. Okay? So, ito yung ating naranasan. Subalit hindi man tayo yung pinakaapektado na lugar, ngunit tayo din ay nakaranas. So, ito yung mga ah, naging epekto, no, sa lindol sa Bugo City. So, yung mga simbahan nasisira, yung mga government establishments nasisira, pati na rin ito ay port ng Hagnaya kung saan lumubog ang port at natatabunan na ng tubig ng dagat. At ito naman ay yung Super Typhoon Opong na ang naging mga biktima ay ang mga kababayan natin sa Masbate. At ito namang panghuli ay ang kabago-bago lamang nating naranasan na lindol nga ang naging sentro ay ang Davao. Okay? So, bakit may epekto ang pagbabago ng klima? So, meron tayo ditong mga um, dahilan. Okay? Or ano ang naging epekto. Okay? So, una, ang pagbaha. Okay? So, 'di ba pag umuulan lang ng few minutes, no? May ibang lugar na binabaha. Okay? Bakit? Dahil may mga kalsada na pinutol yung mga kahoy at ginawang sementado. Okay? At hindi lang yan, meron ding matinding init or nagre-resulta ng El Nino na kung saan yung mga ito ay yung tagtuyot na ang lupa ay super na dry, no? At um, makikita natin na maraming mga lupa ang ah, n- hindi ano sa isa't isa. Okay? At meron ding bagyong mas malakas. Okay? At ang maging epekto ng bagyong ito ay posibleng masisira ang ating tahanan, di ba? At mawawalan tayo ng kuryente, like that. And then, kakulangan sa pagkain at tubig. Okay? So, katulad ng nangyari sa Bugo, nagbayanihan ang iba't ibang parte sa Cebu para mabigyan ng tubig at pagkain ang mga taong nandun dahil sa lindol, wala silang makain, walang tubig, walang kuryente, no? So, yung ibang lugar na meron ito, binibigyan ang apektado na lugar. At hindi lang yan, maaari ding magdulot ng mga sakit, pagtaas ng mga sakit kagaya ng dengue, heat stroke, yung iba nga ay
natotrauma na, no? Kagaya ng sa bugo, may mga na-trauma na, may mga inaatake sa puso dahil hindi nila nakayanan ang sudden change of climate. Okay? Ngayon naman, atin munang aalamin kung ano nga ba talaga ang climate change. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima or ang pandaigdigang hamon na kinakaharap natin sa kasalukuyan. At ang pagliligtas ng mundo ay nakasalalay hindi lamang sa kamay ng ilan, kundi sa sama-samang pagtutulungan ng lahat. Kagaya na lang ng baha. Paano ba natin masusolusyonan iyan, no? Marahil ang mga politika ngayon ay nag ah, tuturo na kung sinong may salarin sa flood control, etc., etc. Pero tayo bilang isang tao, tayo bilang isang miyembro ng pamilya, tayo bilang isang miyembro ng pamayanan, ginagawa rin ba natin ang ating tugon para masolusyonan ang pagbaha? Kagaya na lamang ng pagtatanim ng kahoy or kagaya na lamang ng pag-segregate ng basura. Yan ay mga maliliit na bagay lamang, ngunit ito ay ah, malaking tulong na para sa ating Mother Earth. Okay? So, pamilya at climate change. Bakit mahalaga ang pamilya or bakit mahalaga ang tungkulin ng pamilya na dapat gampanan sa pagtugon ng climate change? Dahil it, ang pamilya ang number one na nagpapakita ng pagmamalasakit at pagkakaisa or pakikiisa sa pandaigdigang issue upang wastong mapamahalaan ang epekto ng climate change. So kagaya na lamang sa Bugo, no? May mga pamilya na naging biktima doon. Yung mga pamilya, mga relatives, nagtutulungan na gumawa ng kanilang higaan sa labas ng kanilang bahay dahil hindi pa pwedeng pumasok sa kanilang bahay. At tayo naman, dahil hindi tayo masyadong naapektuhan, yung ating pamilya ay gumagawa din ng paraan para matulungan sila. So yan ang halimbawa ng pagmamalasakit. At hindi lang yan. Okay? Ang pamilya ay maaaring maging modelo ng responsableng pagkilos sa pamagitan ng una, pagbabawas ng basura. So dapat, hindi lang dapat dito sa ating paralan marunong tayong mag-recycle, but also sa ating bahay. Okay? Pagre-recycle, pag-compose, at paggamit ng reusable items. At hindi lang yan, pagtitipid sa tubig at kuryente. Pagpatay ng ilaw kapag di ginagamit or pag-aayos ng tagas or kapag tayo ay magsisipilyo, dapat gumagamit tayo ng baso para mas maging matipid ang tubig. Dahil again, pag may sudden change of climate, maaaring wala na tayong tubig. Okay? Pangatlo, pagpili ng eco-friendly na produkto. So, pag-iwas sa plastic gamit ang local at sustainable goods. At ito ay pinaka mas mabisa no na ating natulungan ang ating Mother Earth nito dahil ngayon ang ating mga supermarkets, grocery stores, department stores, school supplies, may mga days na gumagamit sila ng plastic pero nililimit lang nila at may days na dapat eco bag or um, yung bulsita in vernacular ang ginagamit. Okay? At pang-apat, pagtatanim ng halaman o puno. Ito ay simpleng paraan lamang, pero ito ay nagpapalamig ng paligid. So, kagaya ng ating school, no, marami tayong mga trees at pag tayo ay minsan pagod, pag nakaihip lang tayo ng simoy ng hangin galing sa ating mga kahoy, tayo ay na-refresh. At hindi lang yan, pagpapalaganap ng kaalaman, pagturo sa mga bata tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. At ito ang naging ay isang magandang halimbawa. Ngayon na may natutunan kayo sa akin,
patungkol sa pagpigil ng climate change, sana ay ito ay i-share nyo rin sa inyong mga kaibigan or sa inyong kamag-anak para mas matulungan natin at mas mapigilan ang climate change. So, tingnan muna natin, i-check ang inyong sarili kapag ginagawa nyo ba ito. Una, pagpatay ng ilaw sa silid at iba pang bahagi ng bahay kapag hindi ginagamit. Put check if ginawa, put X if hindi in your kwaderno. Pangalawa, pagtanggal sa mga saksakan ng mga hindi ginagamit na elektronikong kagamitan tulad ng cellphone, TV, electric fan at iba pa. Lagyan ng check if ginagawa at ikes naman pag hindi. Pangatlo, pagtitipid ng enerhiya sa pamagitan ng natural na hangin o sikat ng araw kapag posible. Check kapag ginawa at X kapag hindi. Pagpili ng mga reusable na lalagyan para sa baon. Check kung ginawa at ikes naman kung hindi. At panglima, pagsama-sama ng mga basura po yan ha, ayon sa kategorya at ilagay sa tamang recycle bins. Check pag ginawa at ikes pag hindi. Okay. So sana naman ay ginawa nyo ang lahat ng ito dahil ito ay maliit lamang nagagawin pero ito ay malaking tulong na sa ating kapaligiran. So, ito rin ay kailangan yung gawin kasama ang inyong pamilya para mas malaki ang ating maitugon na ah, tulungan, no? Para maisalba ang ating Mother Earth or para mas malimitan ang climate change. So, una, family cleanup drive tuwing weekend. Pangalawa, pagkuha ng ekubag sa pamimili. Pangatlo, family garden or gulayan sa bakuran. At pang-apat, pagbabawas ng paggamit ng sasakyan. So, instead of using car, you will use bisikleta or maglalakad na lang. Okay? Or magka-carpool. At panglima, pakikilahok sa mga tree planting o barangay cleanup. So, masaya ako dahil sa aming community may clean up drive. At when I was in your age, no, ako ay isang member ng youth doon at kami yung nagli-lead sa aming community para gumawa ng clean up drive, linisin ang lahat ng tulok at parte ng aming komunidad. At being kami ang nagli-lead at yung mga tao, yung mga neighbors namin ay tumutulong din. Okay? So yan ay malaking tulong na para sa ating pamayanan. Okay? At hindi lang yan, no? Ang climate change ay nangyayari dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nakapagbibilis ng pag-init ng mundo. Kaya ito ay nagdudulot ng pagbaha, tagtuyot at nagkakaroon ng mas maraming bagyo at pagguho ng lupa. So dapat niyong tandaan na marahil hindi man natin ito na i-experience sa ngayon or na-experience natin sa ngayon, hindi lang po sa ngayon. Marami pang panahon na mai-experience natin to kapag hindi natin tinutulungan ang ating Earth. Okay? So, kailangan po na or ating mundo. So, kailangan po ay gumawa tayo ng paraan para malimitan ang climate change. Okay? At another po ng mga benepisyo ng responsabling action ayon sa ah, pagtugon no sa pagpigil ng climate change. So, una, malinis na kapaligiran. Okay? Pangangalawa naman, matipid sa gastusin. Pangatlo, pagkakaroon ng disiplinadong anak. At pang-apat, mas ligtas at malusog na pamilya. At panglima naman, pag-ambag sa mas malawak na pagbabago sa komunidad. At hindi lang po yan,
no? Kailangan din nating isaisip palagi na tayo ay may wasong paraan para matugunan ang climate change. Una, pagtitipid ng enerhiya, paggamit ng pampublikong transportasyon, pagtatanim ng mga puno at halaman, pagbabawas ng basura, pagpapalaganap ng kamalayan, at pakikiisa sa pamayanan. At sana po ay starting from now ay ginagawa nyo na hindi man ang lahat ng ito, but unti-unti niyong gawin para mas makatulong po tayo sa ating mundo. Pamilya bilang inspirasyon sa pagtugon ng climate change. So, ang pagbabago ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Ang bawat maliit na hakbang ng pamilya ay may malaking epekto kapag pinagsama-sama. Dapat tayo bilang family or tayo bilang isang tao, bilang individual, maging modelo sana tayo ng green lifestyle, hindi lang sa ating tahanan, pati na rin sa barangay natin, sa paaralan at sa komunidad. At bilang panapos sa aralin na ito, ang konklusyon, dapat tandaan na hindi kailangang maging mayaman para makatulong sa kalikasan. Kailangan lang ng disiplina, operasyon, at malasakit ng bawat pamilya. Ang kalikasan ay tahanan ng lahat. Kaya dapat pangalagaan natin ito gaya ng ating sariling pamilya. At sana naman po ay isaisip natin ito para ang susunod na henerasyon ay makakakita pa ng ating magandang kapaligiran. Yan lamang po sa araw na ito at maraming salamat. Sana po ay may natutunan kayo.